Sunod, dito tayo mga kababayan kay Sara Duterte. Ano yung kay Sara, Kent? Ito na mga kababayan. Alam natin mga kababayan at kilala natin na si Sara ay sabi niya abogado daw siya. Ngayon, naniwala naman ako. Naniwala ako na abogada siya. Naniwala ako na lawyer siya. Ngayon mga kababayan, according sa report na aking nabasa, mga kababayan, hindi mo alam kung matutuwa ka, hindi mo alam kung magagalit ka, hindi mo alam kung ano ang maging reaksyon mo kung abogado ba talaga siya. Ito, mga kababayan, according dito sa GMA Regional TV News, nakalagay, News update, Vice President Sara Duterte on November 25, 2025 said that government official including the president who refused to undergo drug test may be violating the constitution and offense considered impeachable. Dito na naman tayo Dito na naman tayo, Sara. I-memorize mo muna yung preamble, kung anong ibig sabihin ng preamble bago ka magsabi na kung sino man ang mga politician, pati ang presidente na tumangging magpa-drug test ay pasok sa impeachable. Considered impeachable. Alam niyo mga kababayan, nung panahon na mayroong reporter nagtanong kay Harry Roque kung kailan magpa-drug test si Digong, ang sagot ni Harry Roque. Anong sagot ni Harry Roque, mga kababayan? Anong sagot ni Harry Roque? Ito Alam mo, Sara, ang sarap mo hampasin ng video na to Ito Harry Roque to Duterte drug test. Dito to mga kababayan. Tignan niyo yung sagot ni Harry Roque. Ito po. Tinawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko lang alam pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Yun naman pala Tinawagan po kasi. Diba? Yun naman pala. O bakit ngayon, pipilitin ninyo si PBBM na magpa-drug test? Mismo sabi ni Harry Roque, ang presidente ay halal ng taong bayan. Nasa presidente na yan kung gusto niyang magpa-drug test o hindi. Walang magagawa ang taong bayan. Bakit ngayon si Sara may sariling batas? Na pati ang presidente, kung hindi magpa-drug test ay considered as offense, considered as impeachable. Ano yan? Tapos sasabihin nyo yun, fake news ang mainstream media. Diyos mio marimar. Isa PTV yun Tapos ito pa, mga kababayan. Bukod dyan sa sinagot ni Harry Roque na ang presidente ay halal ng taong bayan, walang karapatan ng sino man ang mag-utos sa kanya na mag-utos sa kanya na magpa-drug test. Kasi ito, according dito mga kababayan sa comment ni Ace Padua, important reminder to everyone. Refusing to take a drug test is not illegal, not proof of guilt, and not an impeachable offense. Dito pa lang hindi to abogado. Si Sara napapahiya dito. There is no law in the Philippines that forces a sitting president to undergo a drug test simply because of public pressure, rumors, and political statement. Medical test required consent, and impeachment applies only to a serious constitutional or criminal violations, not speculation or moral grandstanding. Claim that a president has no reason to say no are political rhetoric, not legal fact. Accountability must be based on law, evidence, and due process, not emotion, social media pressure, or misleading narratives. Know the law before believing the noise. Diba? Ganyan dapat mga DDS. DDS, Tagalogin ko pa ba?
Tatagalogin ko pa ba? Walang ninuman makapagpilit sa presidente na mag-drug test siya. Hindi ang social media, hindi ang emotion, hindi ang ano nakalagay dito, hindi ang mga chismis-chismis at mga haka-haka. 'Di ba? Accountability must based on law, evidence, and due process, not emotion, social media pressure, or misleading narratives. Alamin mo na ang batas bago maniwala sa ingay. 'Di ba? Ang hirap lang kasi mga kababayan. Alam nyo, kung si Sara ang maging presidente sa Pilipinas, isa lang masasabi ko sa inyo, mga kababayan. Magkakandalit-silitsi talaga yung ating bansa. Pag si Sara ang presidente, isa lang ang lagi nating titignan. Naalala ninyo, ang tatay niya nung naging presidente, saan tayo nakapokus? Sa war on drugs. Pero hindi natin alam, bilyon-bilyon na pala yung kickback na nanakaw, no? Ng mga politisyan na kaalyado niya at ngayon bumalingbing kay PBBM ngayon. 'Di ba? Kita nyo, kasi doon tayo naloko eh. Magaling yan, tinatarget lahat ng adik. Tapos ending, dahil sa ginawang front, yung tawag lang Duterte drug lies, asan siya ngayon? 'Di ba? Failure to disclose confidential funds to the people is a key element for impeachment as well. 'Di ba? Kita ninyo? Sara, hindi mo naintindihan 'yon? Failure to disclose confidential fund to the people is a key element for impeachment as well. 'Di ba? Refusal to answer the confidential fund questioning is impeachable. Did they impeach Tatay Digong when he refused to drug test? No. Dapat kasi, kaya nga, sinagot na nga ni Yussi Claire yan mga kababayan. Anong sabi ni Yussi Claire Castro? Bakit si PBBM didiktahan ni Sara? Diniktahan din ba ni Sara ang tatay niya noon? Di ba? Ito, mga kababayan, ulitin ko sa inyo kahit narinig nyo na ito. Ganito yan. Alam nyo kung bakit si Sara... Alam nyo, itong ginawa ni Sara na to? Ano to sedisyon to Pagre-rebel dito sa presidente. Bakit? Kung ikaw vice president, hindi mo tapat yan gawin. Inuudyok mo yung taong bayan at gagawa ka ng sarili mong batas na wala naman sa batas para ilinlangin mo at imanipulate mo yung tao na papaniwalain mo na abogada ka at may aram ka sa batas at sasabihin mo kung sino mang mga politician na hindi pumayag magpa-drug test is considered as impeachable. Ano yun? Saan mo kinuha yan? Abogada ka ba talaga? Yan ang mahirap mga kababayan Di ba? Nililinlang mo yung tao Gagawa ka ng batas na kunwari magaling ka, magsasalita ka dyan na kunwari galing sa batas, wala naman yan sa batas. Nasa batas ba na pilitin mo ang presidente na magpa-drug test? Imaskin kami nga, wala kaming nagawa nang nanalo ka kasi binuto ka ng tao Di ba? Ito lang tandaan mo, Sara. Wala sa batas na pilitin mo ang presidenteng magpa-drug test. Kasi alam din namin na wala sa batas na kahit ayaw namin sa'yo, ay hindi ka pwedeng tanggalin kasi bakit binuto ka ng mga bobong supporter mo. Diba? Yan ang isipin mo, Sara. Napaka-simple. Wala sa batas ang pilitin ang presidenteng magpa-drug test. Kasi wala din sa batas na pilitin ka naming bumaba ka kasi binuto ka nga ng tao. Diba? Grabe na yung pang-aabuso mo, Sara. Kapag ikaw binalikan ka, ang sabihin mo, biktima ka na naman, ginigipit. Tapos sabihin, kikidnapin na naman, putang ina na Kita ninyo? Diyos ko naman. Hindi pa ba kayo nahihiya? Hindi pa ba ninyo napapansin na ang taong bayan, sinuka na kayo? Kita nyo kanina, kung marami ang DDS, bakit halos lahat ng media outlet na tinitignan ko ang sabi, deserve. Denied. Di ba? Nakita nyo yan? Tandaan ninyo, wala na kayong amor. Wala nang may gusto sa inyo. Bakit? Bakterya kayo sa Pilipinas. Yan ang totoo. Salot kayo sa bansa. Kayo lang naman ang
maingay, kayo lang yung nanggugulo. Hindi nyo ba naiisip, sir, di ba, Sir Fidel Quilon? Ang mga Duterte lang talaga ang maingay. Dati, naiingayan tayo kapag mga akbayan, kakamping, yung mga dilawan, magrally-rally, naiingayan tayo. Pero yung ingay nila, nakakatulong sa taong bayan. Bakit? Ano bang nirarally nila? Taasan ang sahod. Ibaba ang presyo ng mahal na karne, gulay. Oh, bakit? Pag pakinggan ng presidente yung sigaw nilang itaas ang sahod at ibaba ang presyo ng mga bilihin, tayo naman buong Pilipino nakikinabang eh. Eh bakit? Ano bang sigaw ng mga Duterte ngayon? Baba, BBM, baba, ipalit si Sara. Putang ina, anong mapapakinabangan natin dyan? Sinong magbibinipisyo kung bumaba si BBM, si Sara? Do you think ba kung si Sara maging presidente, si PBBM ay bababa, yayaman tayo buong Pilipinas? Putang ina. Hindi. Kaya yan ang isipin ninyo mga DDS. Si Sara, gustong bumaba si PBBM. Bakit? Kasi gusto niya umupo para maabsuelto lahat ng mga kalyado niya na pinakulong. Gusto niyang palayain lahat. Hindi siya tumakbo para sa inyo, para sa atin. Tumakbo siya para sa kalyado niya at para sa sahod niya at nanakawin pa niya on the future. Kaya nga sabi ni Yussi Claire Castro, handa na ba tayo na dumami ang Mary Grace Piatos? Diba? Yun. Ito ulitin ko si Sara, pag naging presidente yan, Ma'am Arlene, hello po. Unang gagawin yan, lahat ng tinanggal na illegal ibabalik. Ang pogo, ang isabong, lahat ng pinakulong ipapalabas. Pangalawa, maghihiganti. Lahat ng bumira sa kanya, pagbabalikan niya isa-isa. Sunod, lahat ng illegal ipapasok niya yan. Yan lang naman gagawin niya. And then, pagkatapos nun, uunlad na ba tayo? Babalik tayo sa karinlan. Babalik tayo sa pagdudusa. Na habang sila bilyon-bilyon ang kinikita nila, mamamatay silang bilyonaryo, kayo mamamatay, kayo worker pa rin. Kahit nga 1 milyon, wala kayong hawak na yung cash eh. Pero si Sara, milyon-milyon yung nasa bangko niya. Pero anong ginawa? Wala. Diba? Maghihiganti yan. Hindi yan tatakbo para pagandahin ang ating bansa. Putang ina, yung lugar nga niya, binaha ng ilang dekada. Wala nang resolba. Tapos ipagyayabang nila, wala daw utang ang Davao. Wala palang utang, ba't yung baha? Hindi nyo maresolbahan. Diba? Hindi siya po papasok pagiging presidente para sa taong bayan. Papasok siya, ang unang gawin niyang agenda dyan, 3 lang. Paghiganti ang pamilya, tulungan ang mga kaalyadong nakakulong, palayain. Pangalawa, bawiin ang nagastos nilang malaki. Pangatlo, magnakaw pa ng magnakaw. Yun lang naman. Bakit? Nung tumakbo ba siyang vice president, meron ba siyang advokasya? Ano ba advokasya ni Sara? Ano ba plataforma niya? May narinig ba kayo? Hindi nga umaten sa mga debate-debate kasi walang plataforma. Di ba? Nung panahon ng tatay niya, sila pa ang nasa power, putang ina, pag mag-react ka, padampot ka ng NBI. Tapos pag sinabo mo, kailan sila magpa-drug test, sasabihin, wala kang karapatan magsabi dyan kasi ang presidente ay halal ng taong bayan. Wala sa batas yan na ipoforce mo ang presidente. Nasa presidente niyan kung gusto niya magpa-drug test o hindi, wala kang magagawa. Pero ngayon, kung makadikta sila, akala mo mga untouchable eh. Akala mo mga nasa power pa eh. Diba? Ang kakapal ng mukha, tatawagin pang President Duterte, matagal nang wala sa pwesto, president pa rin. Dapat ang tawag nyo dyan, citizen. Hindi president. Wala na yung power.